Morning! Happy birthday to all of us this morning. Today is our traditional everybody's birthday Sunday, or also known as the Sanctity of Life Sunday. Atong gi-honor ang Ginoo kay siya ang naghatag kanato sa atong mga kinabuhi. Ug atong pasalamatan ng Ginoo sa panahon na diin kita iyang hatagan sa ato life. Good morning, mga igsoon, and welcome sa tanan nato nga nagasimba karon atong mga igsuonan, mga miyembro o mga bisita sa ngalan sa atong Ginoong Manuluwas o sa ngalan sa Bradford Church. Ako nag-welcome ka ng tanan meaning a special Sunday celebration. Manindo ka kung atong i-greet ang atong music song as we say, My life is in you. Mananda na! Palingo-palingo. Magpasalamat ako kami po sumala sa iyang pagkamatang
Kung mag-aawit ako sa pagdaig sa ngalan ni Buha, ang ataas ko yan. Pasalamatan ko ikaw, o Yehova, sa buos nga kasing-kasing. Igapakita ko ang tanan ni mga buhat na katingalaman. Makabilin ta sa pagtinto, awit na pang-awit sa pagdaig, matilog anon ka. Ang buhay ng Diyos nga walay sinugdan, walay katapusan, magbubuhat sa kalibutan, tapos gayud ikaw sa tanang pagdayeg o kasinunod. Nagpasalamat usab kami, labaw sa tanan, sa mga kadaugan na among angkon batok sa mga tentasyon. Ginoo, sa among pagpadayon, ipangayo namo ang imong panalangin, kanang tanan nga nagasimba kanin, ug itubot nga imong matulog sa among mga kinabuhi, ug ikapikar sa among inaadlaw-adlaw nga pagawid. Kining tanan among giampo uban ang pagpasalamat pinaagi sa ngalan ni Jesus. Amen.
Karon atong pasahon ang pagbasa sa tubag-tubag na makita diha sa Salmo 1, Kapitulo 1, versikulo 1 sa 12. Oo, kaya ba, ikaw makasusi ka nako kung nahibalo ka nako. Ikaw nagasusi sa akong alagianan o sa akong pagigda. Kung ikaw nahibalo sa kanan ko mamamanan. Sa likod o sa tubangan, bibantayan mo ako, o kalako, itapion mo ang imong kamot. Kay ikaw ang natungo sa akong mga sulod na bahin, sa taguangkan sa unahan, imong itapunan ako. Kahibulungan man ang imong mga buhat, o ginihibaluan kaayo sa akong gala. Kung sa pagbuhat na kahibulungan dito sa mga dapit, na labing ubos sa iyo. Bisan pagani ang mga adlaw na tualang kanako sa diha na wala pa miabot kanina. Tanan. Pagkabilin usad sa imong mga Good morning. Again, happy birthday to everyone. Can you please greet the person next to you? Happy birthday. So, Carmen Domingo is designated as everybody's birthday. Kaya ito nga, di pa ilang minson nga ang atong nga pinabuhi kasa sa Diyos. Amen? And this is also called the Sanctity of Life Sunday. Salamat sa Ginoo kay buhing pata. Sa di pataw sa atong mga pahibalo sa iglesia, we will watch this short tribute to our Pastor Emeritus, Reverend Patricio Ezra, is with the Lord now. Ito ba ang atong pag-amo na hatalan siya ang peaceful na pagpanaw tuod niyaging Tuesday sa buntag, natulog na si tatay o padayon na yung pagmatang dito na sa langit. Mga na as pastor, as the Moses of BUCCI for the last 40 years, let us pay our respects to Pastor Ezra. Let's pause and let's watch this video as a tribute for him.
Ang lawas ni Pastor Ezra, may mutang dito sa Assumption Garden sa Maasin. So, we had a necrological service niya itong Miyerkules, niya idalagay na ito sa Maasin. Niya ilubong pagka Huwebes. Alright, magpadayon ka sa ato ang mga kalihukan sa iglesia. So, the Domingo may so on is Young Adults Sunday. So, ang atong mga Young Adults mo ay no handle. So, muna na-dress sa atong mga choirs. Kaya next Sunday, ang Young Adults mo ay mananta. Sila po magwari, sila ay magduma sa atong service. So, kapag mga Young Adults na nakadinig, please take note na kami magdala. So, please join the choir rehearsal next or karong Sabado. So, alas 6 sa hapon, magkita din iawag ang tanang mga young adults. So, please participate sa choir. So, the Domingo po next on is katapusan ng Domingo sa bulan. Naka-schedule sa ato ang extension worship dito sa Mandawi. Magkita na tayo dito sa J Center Mall, katong mga taga-Lapu-Lapu, Mandawi, taga-Konsolasyon. So, dito na part sa North, invite your friends. We will be joining the Mandawi congregation next Sunday dito sa Cinema 1, J Center Mall. So, sa uban pa mga kalihukan, palihog lang o tanaw sa mga announcements sa ato ang weekly bulletin. Magpadayon ka sa pagsimba ang awitol, ang awit sa pagpanganda, nagsangkit si Jesus kanina. Atong abihan ito mga Biblia ngadto sa Salmo 139, 139, versikulo 13. Sumpay siya sa ato ang basa sa tubag-tubag, versikulo 13 ngadto sa katapusan ng 4. Yawag na po ang tanan sa pagtindog. Ikaw ang nagbuhat sa tibuok kong lawas, ikaw ang nagpukol kanako sa sabakan sa akong inahan. Gidahin ko ikaw kay angay ka lang kadbukan.
katingalaman o kahibulungan ang tanan mong gibuhat o nasayod dayon ako nini. Nakita mo ang akong mga bukod sa pagpulpa kanini na diayo pagsumpay-sumpay diha sa sabakan sa akong inahan sa diha nagtubo ako ito sa tago. Nakita mo na ako bisan sa wala pa ako mahimugso. Ang tagal sa panahon alam ka na ko nasulat na sa iyong basahon bisan sa wala pa kini magsugod. Pagkalisod tungkaron sa imong mga hunahuna o Diyos, pagkadaghan kayo dini. Kung ipon mo kini, daghan pa kini kay sa balas. Kung mumata ako o bagihapon ako kanimo. Pagkaayo unta o Diyos, nga pagyo mo ang mga dapan. Pagkaayo unta na dili na ako sa mukon sa mga taong bangis. Nagsulti sila na utan bago kanimo o gipasipatan nila ang imungalan. Gikasilagan ko pag-ayo Ginoo katong nasilag kanimo. Gidulutan ko pag-ayo katong nisukol kanimo. Walay sukol na ako kasilag kanila. Giisip ko sila na ako mga kaaway. Susiha ako o Diyos o sutaa ang ako kasing-kasing. Sulay ako o sutaan ang akong mga hunahuna. Tanawa ko kadulabay na utang hindi kanako o tultuli ako sa dalan na walay katapusan. Ang Diyos magapanalangin sa iyong pulo, mangingod ang tanan. Atong inuko akong mga ulo, ipiyo akong mga tagat sa mga kampo kita. Among yung itong amahan, gamhanan ng Diyos, Diyos na walay sinugdan, walay katapusan. Kami nagaduol, kanimo, inigimong balay, haron sa pagsimba kanimo o Diyos. Kay maumang ka na ang pinakadako na katuyuan na buhi pa kami karon. Kami mumihimo alam sa pagsimba, alam sa paghimaya kanimo. Amahan, dili igo ang among mga pag-awit o among mga pag-ampo sa pagpakita kanimo Ginoo kung unsa ka kaangayan dayon simbahon, unsa ka maayo, unsa ka kalabing gamhanan. Wala na ilaing Diyos gawas kanimo amahan. Nangayon kami pasaylo sa among mga sala na nahimo sa naglabay ng mga adlaw o hining adlaw o Diyos o mga kasing-kasing o kunahuna karon dili pa sintro kanimo pasayloa kami. Tabangi kami Ginoo na ang among pagsimba karon may sentro gayon nga kanimo lamang. Pinaagi sa imong anak na si Kristo, inubanan sa bala ang Espiritu. Ang mga Domingo, di kami nagpasalamat sa adlaw katawhan kanamong tanan. Salamat niniglain na usab na tuig ngayon mong ipuno sa matag-usa kanamo. Salamat sa maayong panglawas ng Diyos. Salamat sa mga grasya o mga kadagaya. Salamat Ginoo kay bisan pa na dili kami tapos na mudawat ining tanan apan tungod sa imong grasya o kaluoy gibubuan mo kaming tanan sa imong mga panalangin. Busa alam do dayon ikaw nga pagasimba mahal. O Diyos, among idala sa pagkampo, ang among isip kaigsuon karon, among iako, ang among gatupad, ang ikaw ang panalangin kanila, ikaw magtulog-tulog kanila sa sakto nga dalan. Tabagi sila sa ilang mga hangyo o Diyos, sa ilang mga panginanglahanon, makaghadlaw o Diyos. Nasayon kami na adunay mga problema ng imong anak. Apan kami nagasalig na ikaw anda matabang sa imong anak. Salamat o Diyos kay ikaw nagsaad na kung kami tutawag kanimo, tubagon mo kami. Kami nag-aampusa niya itong mga igsuon namo na adunay mga kasakitan sa ilang panglawas.
ikaw ta mag-aayon kanila o Diyos, ikapa sila sa imong balaan ng nakanong. Amahan ako lang ako na kining mga miyembro o mga nagasimba sa PUCCI, tabangan mo kami na mutubo diha sa kaalam ni Ginoong Hesus. Na mahimo kami hamtong sa pagtuo, na aduna kami kadasig na mamati sa imong pulong matag Domingo, matag adlaw mubasa kami sa imong pulong, Dios, malaampo kanunay, karon malikay kami sa mga kadabutan hindi nga kalibutan. Amahan, nasahin kami na hapit na ang panahon sa iyong pagbalik. Kung grabe na ang kadautan ang nangitabo sa among palibot. Busa ako nag-aampo imo mga katawhan sa PUCCI, ilikay sila Ginoo sa mga kadautan. Ilikay sila sa mga disgrasya. Ilikay sila sa mga lito o mga bumaton sa kaaway. Amahan, tabangi na kami magkinabuhi na putli, magkinabuhi na mapakita ang imong himaya din sa among mga kinabuhi o Diyos. Kami usab nag-ampo sa iglesia, sa tanan ng mga sakop sa lawas ni Kristo, nga magpadaulog ta kami Ginoo sa pagbantala sa Ebanghelyo. Kay daghan pa kayo ang angay na walihan, daghan pa ng mga katawhan ang wala pa na tao pag-usap. Di pa sila kasunod sa langit, iwapan na dawata sa Ginoong Hesus sa ilang kinabuhi. Wala pa silang biya sa ilang pagkinabuhi na dautan. Tabangi ang iglesia o Diyos. Tabangi ang church na kami magpapadayon pagtudlo sa maayong dalan na si Kristo lamang ang kaluwasan o wala ay langit pa. Ang iampo Ginoo ang spiritual revival sa nasod. Padayon na muna ipangayo na dunay awakening, dunay pag-usap sa mga kinabuhi, dunay pagbiya sa tanan ng mga kasalanan, dunay kabakuhan Ginoo sa kinabuhi sa katawhan sa Pilipinas. Ang pag-ako, giyahan mo ang Pangulo na siya imong tabangan Ginoo sa iyang mga plano, sa iyang pagdala sa Pilipinas, tagagi sa Ginoo sa kaalam, karon na kininanaso buos wagayo. Kiniktanan ang bisangin kanimo ining kabutalo pinaagi sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.
Uban sa usa ka halad nga kinabubuton. Maghahalad ako kanimo, maghatag ako og mga pasalamat sa imong ngalan. O Hinuba kay hindi mawala ang maayo. Karon atong pagagadon atong mga ikanabuto, mga halad ug mga sala. For everybody's birthday, let us offer this song to the Lord. My tribute. To God be the glory. For
Naghahanap kami sa among kinabuhi sa lapit panahon ingon man kanito aron magamit sa imong mga buhaton. Hinaot nga imong ihatag ang dugang pananamon karon aron mahimaya ang imanan ug sa imong ulam mo ang imong ministeryo dinhi ining iglesia. Pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Lingkod at Tuhan. Matuta sa itong mensahe ni pagpapagod. Again, today is a special Sunday sa BUCCI. Kaya nagsaulog ta sa itong everybody's birthday anniversary. So, happy birthday! Una, ang title sa itong message karon, Celebrate Life. Right? Celebrate Life. Ang ay nalong sa ulog ang kinabuhi. Kaya everyday yung exoon, gasa na sa Diyos. Amen? Every time makamatapon ka, salamat sa Ginoo. Kaya isumpayan pa ang ato mga kinabuhi. No? That you have to understand that your life is not an accident. Okay? You are not an accident. If you tell the person next to you, you are not an accident. Ang tanan na nitabo sa itong ginabuhi, igsoon, ordained by God, libawan na ang atong itsura, ang atong ilog, ang atong kulon, kinsa itong ginikanan. While some parents don't plan their children, God planned you and me. Amen? Nawa mga
Bata na tao ko nga minsan na wala na sa plano, minsan na gusto ni bata disgrasya. Okay? Pero so wala disgrasya sa anak sa Diyos. Amen? Nothing is an accident. Everything happens for a reason. Mauna ako ang pagkat karon sa Psalm 139. Kini nga Psalm, ang theme niya is that God's intimate knowledge of His people. That you and I, in this Psalm, is so intimately known by our God. Nga dili ingon nga wa kay pawangan ang Diyos sa mga sa kibaw sa problema dili so. Kini nga Psalm tells us that you and I are so special, that we were created in the image of God, and God desires intimacy with us. In this Psalm, in this particular Psalm, Psalm 139, we will also see the three attributes of God. Sa mga attribute that God is omniscient, omnipresent, and omnipotent. So later on, atong may bawat kung sa may pasabot ani, no? Kung ano yung mga tulog na mga descriptions sa atong Diyos, kung sa may pasabot kung omniscient. No? You know what is omniscient? Omnipresent, omnipotent. Okay? So what are some of the reasons why we need to celebrate life? Igsoon, bawal at nakasimangot. Igsoon, sala ng mag-worry. Na naman, because God has a wonderful plan for your life. Okay, tell the person next to you, God has a plan for your life. So ayaw problema na. Kaya nga naman, ang surbat sa problema wala sa akong presidente, wala sa akong nasod, naa sa akong Diyos. Amen? Kung mauna na this everybody's birthday celebration, we need to celebrate God. Okay? We need to thank Him. We need to praise Him. Now, there are 4 reasons given in this Psalm na nung kita na iyang mga anak magpasalamat kayo sa Ginoo. Mauna na ang atoang worship mo karon no mura ko kuan yun na yung birthday ay na cake sa gawas. Apan kuan nila ayo nang kanang kay mapil ba na. Okay? Pwede lang mo usin na. So what are some of the 4 reasons why we need to praise God for giving us this life? Number 1, ang unang reason is this: God perceives me fully. Muna yung unang reason ihatag ni David in Psalms 139. Every Christian praises God for his life. Why? Because God perceives me fully. We will find this in the first 6 verses. It says there, you have searched me, Lord, and you know me. You know when I sit and when I rise. You perceive my thoughts from afar. So, ikaw, ang Ginoo, kanos na akong mata, kanos na akong bakod, even ang akong mga deep, mga desires. Na upang tawa, usahay, ibang pinunta na saan kita kaya ibang pagkasabot sa akong ibati, no? Niya, i-misinterpret tayo kasaway mga na ang mga tao, hindi ka basta kasing-kasing kung sa kumuna-una na i-misjudge sa tao. Upon not with God, because the Bible says that God perceives my thoughts from afar. You discern my going out and my lying down. You are familiar with all my ways. In fact, next so on, God knows us intimately na before a word, wag pa ka nagsulti. The Bible says, the Lord knows it completely. You hear me in behind and before, and you lay your hands upon me. Such knowledge is what? Too wonderful for me, too lofty for me to attain. So what can we see here? Makita natin na isuot na God knows my activities. God knows my aspirations. Kung sa may mga damang goals mo, kung sa may mga pangandoy, sa may mga plano ninyo para sa inyong panitlang, para sa inyong pagalingon. Ako magtawag kay mga anak. But praise God, the Bible tells us in Psalms 139 that God perceives me fully.
Kanang itong musulti ta na, pila na yung edad, ano sa itubang kasagaran sa tao, secret. Igsoon ko like secret sa ito. Amen? Kaya bawal siya na. No? Now, this is good and this is bad. Good, ano man? Because we don't have to explain to God kung sa'yo nasa tungsolid na naman because kibaw na siya. Pero kung sa may bagay, ang bagay niya ito ng tao na doon ay dahutan ng mga tinuha. Na naman, because God knows your thoughts. God knows your heart. Bisan sa gawas, no, kung itang tao, maayon kita, pero sa soul na ito, dahutan, ang tao mailan kapan ang Diyos dili. Why? Because God perceives me. God knows my activities from pagmata na sa upang hangtutan ko rin. Kaya ba ang Diyos niya na? In fact, ito ang Diyos na ko na ang inumuraw na wabis ituman. Yeah, remember mo sa last thing, so na usay sa simba ka na mga membro na ang ilang iwan mag-ampo kayo sa pastor mintas nagwabi, no? Kaya nagpiyong ba? Ampo niya, nagpumiyong yung pastor amin, amin po. Kaya ba ako na ginawa ng isoon? No? Kaya ba ako ginawa? So, he knows me fully. Maunang na isoon na kita mga anak sa Diyos, hindi kita magduha-duha o buod sa Ginoo. Usahay natin mga yukot sa mga tao, daghan pa kayo nagtuyong-tuyong, no? Kaya kita ka rin susuti, but brethren in the Lord, because God knows us fully, we can go straight to Him and tell Him, Lord, ako niya akong problema. Lord, ako niya akong ibati. Lord, ako niya akong sakit ka, Lord. And you don't have to explain to God. Why? Because He knows, even before a word comes out in the Bible says, God knows me fully. Amen? Amen ba na? God knows all there is to know about me. Kibaw na ng Ginoo. Ikaduha na isoon. At utas ikaduha. Why we need to celebrate life? We need to celebrate life because God pursues me fervently. Unsa man ang pursue ang isoon? Sa may Bisaya o pursue? Ha? Bukdon, pagkitaon. No? In other words, ang Ginoo kung asa ka kadong at tuon di niya. In other words, walang lugar na kita can escape the presence of God. Look at the next verse. Verse 7. Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to the heavens, asa siya? You are there. If I make my bed in the depths, if I go up to my bed in the depths, you are there. Okay? If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, even there your hand will guide me, your right hand will hold me what? Fast. If I say, surely darkness will hide me, and the light becomes night around me. Say, so sa Bible, even the darkness will not be dark to you. The night will shine like the day, for darkness is as light to you. Sa may isa, as Ginoo exhort, God pursues me fervently. Ang sabi ko ni David, ang ko ni David morning, bisan pagbuatas manindog na lugar ang Ginoo tuwa. O tumatas na lugar din nagpaliputan ng mga kaningkit na atay problema na yung mga kaaway kung sa inyo isabit na bisan pa tuwanan ko ang Ginoo. Amen? Namita na Lord, ang akong life purang in danger. Napuno ko mga problema Lord, napuno ko mga kaaway. Kung sa isulti sa Bible, even there, God will be with you. So, kung na ako pasalamatan to make so that's another reason why we need to celebrate life. Why? Because God not only perceives me fully, He pursues me fervently. Also not fervently. Kana, when you say fervently, say meaning kana. Kana yung, di kita niya, biyahan, nunutan kita ba? Pray fervently. Ayaw punta. Meaning to say, make sure there is no place that we can ever be alone. Why?
because God will always be there. Amen? Ang mention niya ni Salmista David, whether you're in the heaven or in the grave, or whether you're in light or in darkness, God will always be there. There is no place I can be hidden from my God. Again, doon na siya implication, positive and negative. Positive, anong positive man? Because you don't have to be in church to be with God. Amen? Knowing God is omnipresent. Ganun na rin, ang ibang kusulti. Ganun na, God knows everything. Sa may pasabot na, God is omniscient. More than pasabot, no? God is omniscient. Meaning to say, God knows everything about you. Kada pa lang yung plano pa lang ng iba mo ng Ginoo. So, muna pilit naka-escape sa Ginoo. God is also omnipresent, meaning, there is no place that I can be hidden from God. Mauna ang nagsuot na comfort na ito ng mga anak sa Diyos. Nabisan pa ko sa dami, diin na punong ka o mga kakuyaw. Di kami na mga po Cebu, kayo sa Cebu ang safe, no? Anywhere is not safe if you are not with God. But anywhere is safe when you are with God. Amen? Bisa asawa ka, kung wala ka naglagaw kauban sa Ginoo, wala yung lugar na safe. Kung wala ang Ginoo kauban mo. Apan, bisa asawa ka tumok na, bisa magkatong ka sa tumoy sa sulod. If you are living with God, you are safe with God. Why? Because the Bible promised, I will pursue you. Amen? I will pursue you. So God pursues me fervently. Third reason na magpasalamat ka sa Ginoo sa atong mga birthday. Because God patterned me fearfully. Okay? Patterned me fearfully. What's yung sa Bible? Okay? Verse 13. For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. Right? So, ipakita ang nagsuot na ang natin pagkahimungsod sa bata, no? Dili na siya natural lang. Gituduhan talaga sa Biblia na every conception of a child, God is there. It's a miracle. Mauna na abortion is really a sin. It's murder. Why? Because you are destroying the very work of God. Look at what the Bible says. You created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. So, meaning to say, sa pag-conceive ni ay sa bata, sa tiyan, God is already involved. Amen? Muna ni Sir, na Psalm chapter 1, muna siya yung biblical basis sa atong stand na nung pro-life ta, na nung dilita ng abortion, na naman. Because we believe that according to the Bible, life begins at conception. The moment mag-abot ng egg cell o ang sperm cell, God is already taking charge of it. Muna ako na isuot, every time may bata ang tao, dili na natural. It is a miracle. Na naman, the Bible says, that's the work of God. Work na God. Look at the next verse, verse 14. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Okay? Naiwala na gihimo ka ng kadlukan. Dili ikaw ang kadlukan. Ang Ginoo may kadlukan. Amen? I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Kung saan tayo pasabot niya ni David kung nagsuot? Okay, I want you to look at the person beside you. Tanawa ko na saan na, wonderful or fearful? Kung saan tayo Bisaya o wonderful? Kahibulungan? Kung saan tanawa, kahibulungan na tanaw? O kahibulungan? Okay? Katawanan. Mga isuon, bisang kung sa mga tanaw, giingon sa Bible, that face is not an accident. Bisang pagmurang accident din ang naon sa inyong katupad. The Bible says,
that you and I, kitang tanan sa when we were in our mother's womb, we were fearfully and wonderfully made. Amen? Muna nga, doon na tayo everybody's birthday. Kahit naman. Because we recognize, in this church, we recognize that God is so involved in each of our lives. Di na ko gusto na kita sa buka na, yun ang ipasundan na kasi wala. Okay? The Bible declares that God was there when I was still being shaped until ko natao, until ko nakaroon na limba. Ang Ginoo, nagpuyong terminato ko na bitawag siya, He is the omnipresent God. He is the omniscient God. Huwag yung sabi pasakot natin. This piece of His word, what is this? This is what we call God is omnipotent. So, meaning God is omnipotent. All powerful. So God is all-knowing, omniscient, God is omnipresent. Kasi hindi nga, all present or present everywhere. And God is all-powerful. Meaning to say, there is nothing that my God cannot do. Amen? Muna, kung doon nga bakit problema at hindi masulba sa Ginoo. Kung sabi sa itong picture na ito sa una, is there something difficult for God to do in your life? Wala. Why? Because God is omnipotent. My frame was not hidden from you when I was made in the secret place. So God was there. Okay? When I was woven together in the depths of the earth, your eyes saw my unformed body. Kung pagkanindo kung nagsuon, kung tanaw na ito ako sa ka-fetus, no? Imagine na kung gano'n na fetus na hinumpa sa kamot sa Diyos, himula ng patyon. Kaya tungod kay dili pa ready. Imagine the murder committed. In the States alone, millions die every day. Unborn children. Muna sa Amerika, doon na po sila Sunday na itawag o Sanctity of Life Sunday. Na conversion ng mga everybody's birthday, no? Na kung sa ito, dili na kayo celebrate at kayo yung birthday na ito, dili. But atong ipasalutan na nagpasalamat ka sa Ginoo kay na tao ka. Ano ba? Kaya na yung uban, o pagay na kaginawa o bakit ipatay na sa soul. And you know, ano naman yung abortion? Because of the growing what? Immorality. Diba? Sexual immorality. Lalaki, babae, kung tao dalaga, mag-sex na, di paminyo. Siyempre, kung bumte sa tao na to, mahadlok mas kinikanan. Or, college pa man, or high school pa man, di pa ready. At yun na lang. See? How sad. Imagine next door, that's the beauty of God's creation in the womb of a mother. We cannot correct a mistake by creating another mistake. Okay? Abortion is murder. Okay? That is why, kitang tanan, nabuhi karon, kitang tanan na nakabato hindi kinabuhi, papasalamaton ka sa Ginoo naman, because you and I were made by God fearfully and wonderfully. So God saw me and loved me before I was born. Amen? So, bisan pa rin, kung bata nasa tiyan, ibaw na Ginoo. Ibaw na sa imong batasan, ibaw na sa imong life. In fact, ang picture ni David, dito sa Psalm 139, God is like a mother na nag-shape siya. Okay? Meron ba, pastor, mag-shape siguro sa Ginoo na ako, pastor, kung nakatulog ang Ginoo na naman, kay nibista na akong ilong. Nag-iwan ba, kaya naglupa sa anak niya. Okay? But mapista ko mga itong ilong igsuon, again, you are not an accident. Amen? Nobody is an accident. Everyone is planned by God. The Bible says, your hands have shaped me and made me. Tiyaw na igsuon, na sa niyang niripatas siya, ang kapunta ito sa Ginoo. Diba? It's the hand of God that shaped us in the womb. Remember that you molded me like clay. You gave me life and showed me kindness.
And in your providence, watch over my spirit. Watch over and over my spirit. Meaning to say, from beginning to end sa kinabuhi sa tao, gibat yan sa Diyos. Pagkamaayos at pagkinawaisuan. Praise God for that. No? So, number 3, oh God, pattern me fearfully. But hindi lang kayo before the Lord, no? Napay ako pa. God predestined me favorably. Dili lang kay God was aware, paghimog na ko. But this is a paradox in the Bible. O sabi sa teaching sa Bible, na dili niya ko matugkad sa tao. O sa mga teaching, kanang teaching of predestination. Nanong inisod na ito ka, pastor. Imagine, look at this, what the Bible says. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Alam? In other words, ang tanak ko nung pag-i-ordain, tanak na ito sa kinabuhi sa tao, nasulat na, o pa na tao. Modern word predestination. Nanong paradox of pastor, okay, this is not a paradox. You know why? Because even though God knows everything about us, we were never created as robots. In other words, every day, it is our free will that makes our life. So, ang tao na, example na ito, ang tao na kanadagang bisyo, o niya, mingon siya na, unang lagyan ng bisyo, so, na, mingon siya na, ingon na Biblia, na, Ginoo na buot na sa pagbutis, Ginoo. Kung mamatay ko ating cancer sa lungs, pagbutis, Ginoo, ingon na kayo na, tanan. Okay, mo tayo sa iyo, so, mo na ito paradox. Anong paradox? Okay, what is the meaning of paradox? What is a paradox? Paradox are two truths that seemingly contradicts but both are true. Okay, anong paradox ni? Everything sa uklay, according to Psalm 139 verse 16, they are already predestined by God. Ibaw na si Lord. But God is not coercing you to commit sin and to do bad things. Meaning to say, while God knows what I will do, I am still responsible for what I will do. Meaning to say, kung ang tao na ito impyerno, dili mo ng tao na, impyerno ko kay ikaw ang buong Lord. Dili. Why? Because man is responsible for his or her choices. Kitang na responsible ta sa atong action. Mo na dito sa Bible. Ingon ang Bible, God so loved the world, He gave His only begotten Son, but whosoever believes will not perish but will have everlasting life. Meaning to say, kinsa man trabaho pag-believe? Ako. So, kung saan may opposite sa believe? Reject. So, ang tao in-reject, kasi pasan nila tao, no then? Meaning to say, so, now while God ordains our life together, you predetermine that kay Pao na si Lord sa iyong end, you are still responsible for that life. I am still responsible. More than dunay judgment day. Nanong dunay judgment day? Because God will make an accounting of everything we do. Ang imong nasulti, ang imong mga plano, ang imong ibuhat sa imong lawas, tanan. So, the Bible says, God will require an accounting of our lives. Papunta na, ready na bakaanan ng accounting. Si Pastor Extra po anak, nahusay na naroon. No? Ipagarihan na itong listahan mo, mauni mong nalin mo ba, mauni mong sipya. How about you and me? Are we ready to face our Maker? No? So God perceives me, God pursues me, God patterned me, God predestined me. Okay? The Bible says that He predestined us. According to Albert Einstein, God doesn't play dice. Ano sa may pasagutan na? Chance, no? That is why for us Christians, we don't believe in chance. That is why gambling is a sin. Why? It's a game of chance. Kaya ba? Chamba-chamba. We don't believe in chance, we don't believe in luck. That's why you don't say good luck. If you're a Christian, you don't say good luck. Ano naman? There's no such thing as luck. Basta may lang luck, basta may itiya sa luck. Ang kanang lang ng chamba-chamba. Kung matsapahan ka,
faith out. Bad luck. No? Okay? Kung sa may sulti sa Christian, God bless. Because we believe it's a blessing from God. Look at Ephesians chapter 1. He chose us in Christ before the creation of the world. Imagine, so what? Kung sa kabiling ka Ginoo, wala pa mo ang creation, pero ikaw ako, kay bawa na Ginoo, maglingkod ka diyan ang matawa, magsimba ka niya. Kay bawa na Ginoo, na ikaw, may mo kang born again. Why? Because we were all predestined by God. Look at Romans, Ephesians 1 verse 5. He predestined us to be adopted as His children. Di ba naman pasalamat ka Ginoo? Ikaw ako karon nagsimba ako sa platform, naminaw ka sa pulong sa Ginoo man. Because millions of years ago, in eternity, God planned that you will become a child of God. So all glory and praise be to our God. Before I formed you in the womb, sa Biblia, I knew you. Before you were born, I set you apart. Jeremiah chapter 1, verse 5. So meaning to say, so nothing in your life is arbitrary. It's all for a purpose. Bisan pa ang mga disgrasya, bisan pa ang mga tragedies in life, nothing happens by arbitrary. Nothing happens by random chance. Muna milita, muna na as Protestant evangelicals, we totally reject the teaching of evolution. No? So parents, kamo mga parents na doon ng mga anak, no, na siguro sa ilang lesson itudloan sila kanang teaching na evolution. Like for example, mingon ang bata pa, no? Katong story ba? Pa, asa yung tagikan pa? Yang papa, naging Kristohano, mingon ang papa na pagikan ka sa unggoy na. No? Nasa libro, ay nakabawa na sa itong science, no? Pagikan ka sa unggoy. Mau ba ba? So, dito na po ang bata sa iyong mama, asa yung tagikan pa? Yang mama ka Christian man, nag-dreadful, ingon ang mama ka, gikan ka sa Ginoo, anak, nasa ba ito? Gi-create ka sa Ginoo, gikan ka sa tiyan, informa na lang yan, hiyatagan na niya o kinabuhi. So, now na, gikan na sa Ginoo, we were created in the image of God, ingon ang bata, Ginoo pa. Ingon sa papa, gikan sa ugo, ikaw gikan sa Ginoo, kung saan yung Ginoo pa? Kanang sayo sa imong papa, nakikan na sa ugoy. Kami sa pamilya gikan sa Ginoo. So, asa mga magkuruhan ng Lord? Ika na sa pakika, no? So, please, let us teach our children with the biblical teaching. Okay? Evolution is not true. Imagine by just a big bang and then the earth became. Imagine the complexity of the solar system. Imagine the design of the human body. Now, they go to the way. Just imagine the complexity of all the systems in the body. No? Ako di ko kung sa diyan masakit yung anak mo, ako ka malutong, kaya naman, bago research ko ka, no? But if you look at how God designed our system, na kung naay yung mga virus, gusto automatic ang antibodies mo atake, no? And how the cells can regenerate, masakan na o regenerate. Do you think it's a work of chance? No. It simply means that God designed you and me wonderfully. Amen? There is no such thing as evolution. We never started with a big bang. Wala na ni galit na buto, galit na solar system. No. The Bible says, God formed everything by His hands. And by His words, everything came about. Amen? So knowing that so that God receives me holy, God pursues me fervently, God happens me fearfully, and God predestined me favorably. What is our response to God? Our response? I will live for God in purity, faithfully. My response to David. How did David respond to God? Look at the last two verses. Ingon is David. Because Lord, ikaw ka sa
ang mga nauna. Because Lord, ikaw nag-ulit ka na ako, isa ka sa Lord. Because ikaw Lord, nagpurma ka na ako sa tiyan, pagyan ko sa tiyan sa kumama Lord. Bawal ito Lord, sabi ko Lord, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. See if there is anyone offensive way in me, and lead me in the way everlasting. What David says is this, Lord, kay ikaw, grabe kay ikaw, hindi mo na ako, Lord. I cannot repay you with evil. Amen? Kung inaanap kita pagbuba sa Ginoo, kung saan mo itong bayan sa Ginoo, kabaglo ng pagpipin. Moment mo sa David, Lord, ang awa ko pinabuhi. Sutaka kung duwa kayo ulit. Look if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting. In other words, my soul, we discover the meaning and purpose of life only when we make God the reference point of our life. Amen? Everything that we do, it must be done in our relationship with God. Mauna na kung tinugang anak sa Ginoo, dili pa magkauban sa kahilayan sa kalibutan. Na naman, ingon ang Biblia, dili magkuyog ang init o gagkaya. Dili magkuyog si Kristo o si Belial. There is no fellowship between a child of God and a child of the devil. Kapag kinsang kang anak, ikso, are you a child of God? Now, if you're a child of God, kung sa Biblia, then walk in the path of what? Everlasting life. And friends, we are alive today because God gave it to us. Amen? You are alive today as you breathing today. Holy praise the Lord. Praise the Lord. Hata sa Ginoo na gitawag ang tawag naman, present. Amen? Present para Lord. Therefore, let us celebrate life. Let us praise God because this is such a wonderful gift of God. Amen? With that, wato na ta sa ato ang everybody's birthday celebration. Ako sa Tagson, salamat po Diyos. Kay ikaw, nagtuyog ka na po. Lord, iwak ka sa tanan. Sa tanan ako ng problema, sa tanan ako ng kasakit. Lord, isang asa ko pa Lord. Nasayo ka ang asa ko. Salamat Ginoo kay imo akong mihipo sa tiyan sa akong ginikanan. Ikaw ang imong mga kamot na nagpulma o nagpulma na ako Ginoo. Salamat Lord kay imo nang gitaganadaan ang tanan ng mga adlaw sa akong kinabuhi. Pagkaayo mo Diyos. Angayan ka na simbang Lord. Angayan ka na pasalamatan. Sa ngalan ng Kristo Jesus. Amen. Amen. O Amen. Now, brothers and sisters of the Lord, wato na sa atong traditional everybody's birthday celebration. And for those of you members of that board, you know what we do, no? As an expression sa akong pasalamat sa Ginoo sa akong kinabuhi, nabuhi pa ta ang year 2014. We will set aside, no? A love offering for the Lord sa akong mga birthdays. Now, there are how many months in the year? 13? Okay? As I call them up, you may come and give your special birthday offering to the Lord for the gift of God. Now, as I call them up, I will also be sharing to you your birth flower. If there is a birthstone, do not put a birth flower ang nakita sa internet. No? And I will explain to you the meaning of that flower. Flower symbolizes beauty and glory of God. January, the first month. Your flower is the carnation. Beautiful flower. Carnation means love, beauty, purity, fascination, and loyalty. January celebrators, show your fascination and loyalty to God when giving your love offerings.
Second month, February. Your flower is the violet. So already on roses are red, violets are blue. Thinking of you. I love you. Violet is used as a gift for those they love, and violet means love and faithfulness. Are you faithful to the Lord? March, your flower is daffodil. Daffodil. And daffodil, the meaning of the flower daffodil, it means vigor, it means happiness, respect, and friendship. Daffodil is synonymous with the spring, and it is the epitome of rebirth and new life. March celebrants, show your new life to God. April, the flower is a sweet pea. A sweet pea. Kapag naman siya ng word vine. And this is associated with gratefulness or grateful. So April celebrants, come and be grateful to your Maker for adding another year in your life. May, sa pagkatapos May, your flower, the lily of the valley. Dagan kayo mga Christian song. Jesus is called the lily of the valley. Lily of the valley means humility, chastity, and sweetness. Ang lily of the valley, sweet po siya o smell. Natin siya makita sa Songs chapter 2 verse 1. I am the rose of Sharon, a lily of the valley. According to tradition, ang mga luha ni Mary na iyong iilang ito sa cross na hinulong mga lily of the valley. June, your flower is the rose. Famous rose. And rose means love and appreciation. Kung ikaw gusto kang appreciate o show siya love sa tao, mahalang ka ng red rose. Mga labi kayo din mga rose. July, your birth flower is a larkspur. A larkspur. It means lightness. It's naturally beautiful, and it comes in various colors. Ang pink denotes contrariness. Ang purple denotes love. Okay? Ang larkspur expresses your lightness in serving the Lord. August, your flower, gladiolas. Okay, ang galing din sa siguro, ako din ito gladiola. And it means strength, moral integrity. It speaks of remembering or remembrance. This long-lasting flower comes in a variety of colors. It comes in red, pink, white, yellow, orange, and even purple. August celebrants, show your strength in serving the Lord. September, your word flower is the aster. The aster. Very beautiful flower. It means patience, daintiness, a
The word aster comes from the Greek word for a star. Be a star for the Lord. Salamat na Pinoon sa birthday ni John. October, your birth power is known as the Gandiola. Okay? Warm and fiery. They exemplify elegance and devotion. October celebrants, show your devotion to God. Nice kind of flower, no? And nice and forward, and pink, and white, orange. November celebrants, your birth flower is the chrysanthemum. Okay? I don't know chrysanthemum ba din nasa kubangan? The chrysanthemum, it speaks for compassion, friendship, and joy. Chrysanthemum, people, be joyful as you serve the Lord. What about pinagalinto ng ulan? The best month of the year, December, Poinsettia. Poinsettia. Okay, pinagalinto mo? Tuyo ka na? Okay, it means good cheer and success. Don't you know, I'm going to mention, in Mexico, there was a poor girl who wanted to give Jesus a gift, pero wala siya may pobre siya, iya gihangad dito sa simbahan, mga weeds, no? Mga sagbot, and miraculously those weeds turned into the red poinsettia. That is why it has become a December symbol. Praise God. Bulan Termit Month. Ito may natawag sa Termit Month. Ang iyong ulam, makita niya sa bukid. Itawag yung bulan sa bukod-bukod. Naway ko, wala na siya ng bulan mo. Pagmahal kayo na. Ako na natawag, look at this flower when it blooms. There. Okay? So, kung na natawag sa bulan sa bukod-bukod kay natay hangin sa solo, kunya hibuwa ka na uberes dyan. May soy, nana, kung kinabuhay usahay, mula ka nula sa bukod-bukod, pero kung i-bless ka sa Ginoo, inana ang kinabuhay. No? Mahal niya alam sa Diyos. O with that, happy birthday everyone! Let's all rise. And let us sing na ang birthday song. No? Kung may natagnan pa sa best na aliyang kanta. Kami magpapalipay sa inyong nakawan, kamupat ng hina sa Diyos ng Amahan. O alipayong landaw na ipat sa lupa, hinatag sa Ginoo, maraming kita mapasalamat sa Diyos ng pagbantay, sa tuwing ng tamay, sudahan-unan. O alipayong landaw na ipat sa lupa, hinatag sa Ginoo, maraming bawat ipapako na sinangan tayo sunod na katulinan, ipayong pangkanan. O alipayong landaw na ipat sa lupa, hinatag sa Ginoo, maraming Kapula, salamat po Diyos kay karapaglawan, ikaw ang ipanlanginan tungkol sa imong ihatag na kinabuhi kanamo na nakaabot pa rin yung COVID na 2014. Salamat po Diyos, kabisan pa adunay mga problema, kapulian, kapansama sa mga nindot na bulag, kanamong mga kinabuhi o Diyos, murag sa buong mga bulag.
nga ikaw ang naghimo, ikaw ang naghimo niya na aron mahimo siya ng maanyag para kanimo. Lord, kabangin kami nga ninintuig nga imong ihatag kanamo, mag-aalagad gyapon kami kanimo. Magmaninumanon kami kanimo, Dios, ang pagabuhaton, ang imong mga sugod, maglikay kami sa dautan, ug kanunay kami nga magabuhat ug maayong utang, kay maumang ka na ang imong katuyuan kanamo. Lord, ako nag-ampo nga hatagan ako daghan ng mga katuigan kining imong mga anak. Aron kami mag-aalagad kanunay kanimo. Sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen. At awiton ang katapusang awit. Ang punta, nining pagtapos ang pagsimba o Diyos, mao ka na ang pag-ampo, ang kining among mga kinabuhi, imong dawaton o Diyos, among kinikihalan na kanimo, among gamon, among mga pangisip, among tanan Ginoo, mga pag-alagad na mo, among kanagihatag kanimo, kay kulang pa among kinabuhi, ikabayad sa grasya na imong ihatag kanamo, sa imong pagluwas kanamo, pinahagi kang Ginoong Jesus. Ikaw naghatag sa imong pinakadako, nagasa, mo ang imong anak. O kami nakadawat o kinabuhi walay katapusan. Pinahagi kang Jesus. Busa, gamitan o Diyos ang among panahon, gamitan tanan ang nanganako, harong ikaw ang himaya o Diyos. Ako nag-apo, dining imong mga anak na nagaluhod, dala ang ilang mga pagpasalamat, dala ang ilang mga hangyo, tubaga sila o Diyos, punha sila sa iyong grasya, ako nag-ampo na ilang ipangayon kanimo, madawat ilang amahan, pinahagi sa pagtuo. O karon, ang bupa sa Diyos amahan, ang grasya ni Jesucristo at ang manluluwas, o ang kalinaw sa Espiritu Santo, manaakan ninyong tanan, karon o hangtod sa walay katapusan. Amen. Bless you and keep you. The Lord give His countenance upon you and give you peace. And give you peace, O Lord, His face to shine upon you. And be gracious unto you, and be gracious. The Lord be gracious.